Hello guys, meron na naman tayong ikakabit sa Grandia natin. What? Alam niyo kung ano to? Let's go and try to find out. Yan guys, ang ikakabit natin. Yung ating... Yan. Ano ba yan? Parang bumper, no? Actually, ano to? Aluminum alloy na car plate holder. Kumbaga, ikakabit natin ang nakaganyan. And then, ito magmumukhang mini bumper, no? Sa may harap ng plate number natin para maiwasan na hindi mayupi. Pag nakapark tayo, tapos nakatutok tayo sa isang sasakyan, tapos may dadaan na tao, no, sa pagitan ng sasakyan na yun. It's either sasayad sila, masusugatan sila, tapos mabebengkong yung plate number natin. Ito yung plate number holder and guard. Yan ikakabit natin sa Grandia natin. Actually guys, dalawa yung binili ko. Yan. Bakit dalawa? Ito, ikakabit ko naman sa Strada, sa harap. So ito, pag binili mo, hindi naman siya pair. Wala siyang kasama yung panglikod. Kasi yung likod, hindi naman kailangan ng guard eh. Unless gusto mo lagyan, pero pangit tingnan. Diba? Kung ilalagay mo to sa likod. But wait, ito guys, may humabol. Ano naman kaya ito? Yan ang sinasabi ko guys. Nice. Yan. Ito naman, plate number holder sa likod. So flat lang siya, tapos stainless, hindi to kakalawangin. Para nandito yung plate number natin. May protection ng konti, no? Parang, yan, ganyan lang. Dalawa yung kinuha natin guys. And ito, meron siyang clear na acrylic. Clear ito, meron lang protection kaya itong naka-brown siya. No? Unfortunately guys, itong kasamang acrylic na clear na glass, hindi ito allowed sa LTO. I checked with LTO and any color ng cover na ilalagay nyo sa plate number, kahit clear man yan, hindi yan allowed. Pwede tayong mahuli niyan and ang cost niyan is 5,000 pesos. So, hindi natin ilalagay ito. Ito lang ilalagay natin, itong protection na to. So, remember guys, kung nagbabala kayo or meron kayong acrylic na clear, kahit sabihin nyo, oh clear naman eh, okay lang. So, ang reason kasi ni LTO, minsan yung clear, nagre-reflect pa rin and hindi visible. No? Merong angle na hindi visible. So, ayan, ganun ang at least clear na sa inyo, binigyan ko kayo ng warning. Yan. Hindi ito pwede, unfortunately. Ito pwede, basta wag nyo lang lagyan ng acrylic na cover. Okay? Bakit dalawa yung binili natin? Kasi, ito, likod pang Grandia. Likod pang Strada. Yun. Kung ito, makikita nyo, ano lang to? Plastic yan. Na protection para hindi magasgas. So, pwede nating tanggalin to. Or, pwede hindi na. Kasi sa likod naman siya. Pero kung gusto nyo tanggalin, pwede naman tanggalin. Yan. Napipeel off naman yan. Yan. Stainless pa rin yan sa likod. Pag binili nyo to guys, meron na siyang kasamang tornilyo. No? Ang kailangan nyo, hex key. Yan. Kasama na yan. So, parang anti-theft din siya. Pwede nyo ilagay ito or pwede nyo gamitin pa rin yung stock kung ano yung nakakabit sa sasakyan nyo right now. Pero ngayon, dito sa Grandia, meron lang akong gustong itry. Itong anti-theft heavy duty stainless steel bolts. So ito hindi ito kalawang. Tapos may kasama siyang susi. Ano naman siya? Simpleng hex or star na meron sa gitna guys. Yan. So ito lang talaga mismo. Though may mga nabibili naman na ganyan na separate na tool. Pero maganda kasi dito, hindi kasi yan laging, kumbaga hindi pangkaraniwan yung ganyang susi. Yung iba kailangan pa nilang bumili ng susi para magamit. Ayan. Ayan. Ayan guys, sa gitna may butas. Ayan. Diba? Meron siya sa gitna kung nakikita nyo. So, ito meron din sa dulo. Yan. Ito yung kakabit natin sa Grandia natin. And then,
Siyempre, pag nagandahan tayo, bibili pa tayo ng isa pang set nito para sa Strada. But right now, focus tayo sa Grandia. Ikabit natin to right now. Okay? Nandyan na. Kumpleto na tayo. Meron na tayong pangharap. May panlikod. Meron tayong screws. Tara na. Proceed na tayo. Kabitan natin to. So guys, start na tayo. Ano lang to, plug and play, napakadali. Pagkatanggal na ito, dire-diretso na agad. So, yan. Pagkatanggal, iporma na agad natin yung ating front plate number holder. Yan. Pwedeng ganyan, pwedeng ganun. So, dalawa kasing level yan. So, ito gagamitin natin. Agad natin itong anti-theft na screw. Kasi ito, alam mo, pagka may mga gusto agad magtanggal ng plaka, babaklasin yung plaka, hindi madali for them to remove the plate number. Kasi mayroon tayong anti-theft na screw na gagamitin. Asintahin lang natin. Plug and play to guys. Walang kailangang settings dito. Basta meron ka lang tools, pasok na. Ito naman kasing susi. Susi ito nung nung screw na ang anti-theft. So provided na siya. Hindi kailangan super higpit. Basta yung tama lang. Higpit lang yan guys. Yan, ikabit na natin. Yung iba, mga nakikita ko sa pickup, nakakapag-mount pa sila ng ilaw dito eh. Ayun, meron pang tornilyuhan dito. So pwede pa nilang lagyan ng ilaw, auxiliary light. Yung sa mga pickups, no? Pero sa sasakyan natin, hindi naman na kailangan yan. Ang intention lang natin dito is yung protection, no, ng plate number. So imaginein mo, pagka dadaan ka ngayon dito sa pagitan, meron taong dumadaan sa pagitan ng ito, kunwari may nakapark dito, tas ito ikaw, dumaan dyan, protected yung mo, yung plate number mo. Yan. Ano naman to, makinis, hindi matalas, pero matte finish. Yan. Kaya maganda yung niya, protection niya, and para din sa mga dumadaan, hindi sila masusugatan. Usually kasi may nahihiwa ng plate number eh. Pero ito, hindi nakakahiwa yan. Safe na safe ang pedestrian, pati yung plate number natin. So, hitting two birds in one stone tayo. Dito naman tayo sa likod guys. Ganun lang din. Unscrew nyo lang. Then tanggal natin yung plaka natin. Tulad ng sinabi ko sa inyo guys, ito, yung back portion ng plate number holder natin sa rear, pwede nating i-peel off. Wow! Yung plastic protection niya. Yan. Ito guys, share ko rin sa inyo itong nilalagay ko sa mga likod na plate number ng van. Natutunan ko to nung Starex days. Kasi kada bagsak mo ng pinto sa likod, maririnig mo yung plate number, brag, gaganon, no? Ibig sabihin tumatama kasi yung plate number dun sa pintuan. Bakit? Kasi ito lang ang nakatornilyo eh. Di ba? Ay, imaginein mo, pagka ito nakatornilyo, ito nakaangat tong portion na to sa likod ng sasakyan nyo. Yan, sa likod ng pinto. So ganyan yan. Nakaangat yan pagka nakatornilyo. Kada may vibration niya minsan eh. Kada bagsak mo ng kada sarado mo ng pinto, gumaganon yan. Tumatama. Ito maliit lang naman na clearance pero nakakairita. Tumatama. So
para ma-eliminate yun. At ginawa ko na to several times basta sa van. Ito nilalagay ko guys. Rubber na meron siyang pandikit. Yan. Hindi mahuhulog yan. Diba? Ayan. Kuha ko lang to sa Ace Hardware eh. Yan. Ngayon, ayan ang plate number. Mamaya papakita ko sa inyo ano ang silbi niyan. Yan, magandang ano yan, tip para sa mga naiingayan sa plate number. Yan, kabit na natin. Remember, hindi natin nilagyan ng acrylic yan kasi may huli yan sa LTO guys. Kaya to play safe, huwag na natin ilagay. And guys, merong washer. Nakita may washer siya. Okay, natin. Gamitin lang natin yung susi na kasama nung anti-theft na screw natin. Yun, okay na. So guys, ito yung gap na sinasabi ko sa inyo. Yan. Ito, naka-screw. Pero ito, nakalutang kasi yan. Kaya nilagyan natin ng rubber sa ilalim. Yan. Para ma-absorb niya yung shock kada sara ng pinto natin pagka nilalagabag natin yung pintuan dito sa Grandia. Ganyan. Yan. Hindi nyo na makita yung rubber pero yan. Hindi natutunog yan. Since dito hindi naman magagasgas yan kasi may washer tayo nilagay. Dito wala eh. Wala siyang kalaban-laban dyan. Tapos maingay. So para ma-eliminate yun, nilagyan natin ng rubber. Ginawa ko yan sa Starex, sa mga pintuan na lumalagabag. Sa RAV4, doon ka rin. Na pagka sinara mo, maririnig ko, pak! May maririnig kang latang tumutunog eh. So yun. Yan guys, ang itsura. Finished product. Seamless siya. Parang wala naman nakalagay, di ba? Maganda dyan, protection sa corners nito. Yan. Ayun na guys, yun lang ang share ko sa inyo for today. I hope you like the video. And sa mga nagbabalak na bumili ng the same product, ilalagay ko sa description ng video na to. Also, ilalagay ko rin sa comment section yung link. Okay? Please support my channel by hitting that subscribe button. And also, you can follow me on my Facebook page. Ilalagay ko rin yung link sa description ng video na to. Alright guys? I'll see you on the next one. Bye-bye.